Ni-rape daw yata o may naging nobyo. Tapos ay pinagtaksilan ito. Kaya bumalik siya sa dating gawain. Pero naging mas mabalasik. Nakakatawa pero naging puting hito raw ang bruha. At nambibiktima siya ng sino mang malas na matipuhan ito sa ilog. Marami na raw nalunod doon dahil sa puting hito. Pero ang iba ay hindi basta nalulunod, kundi nawawalan pa ng bahagi ng katawan. Parang nilapa ng buwaya. Pero ang malupit ay wala namang buwaya roon sa ilog. Kaya hinihinalang ang bruha rin ang kumakain sa mga nabibiktima niya. Fast forward taong 80s. Kwento ito ng kapitbahay namin na si Lola Juana. Nangunguha raw siya ng mga pako para isahog sa pagkain. Doon lang yon sa gilid ng ilog. Nang makarinig siya ng iyak, nangilabot siya agad dahil siya lang naman daw mag-isa ang naroon sa ilog. Pero hinanap pa rin niya kung saan nagmumula yung mga pag-iyak. May nakita raw siyang babae na nakaupo sa may ilog. Nakalubog yung mga paa sa tubig. Nakaputi na kamison at nakatakip yung mga kamay sa muka. Lalapitan na raw sana niya. Kaso ay nadulas siya at napadakdak ang puwetan sa bato. Nasaktan siya syempre at nang tignan niya raw uli yung babae ay natakot siya sa itsura nito. Nagmamapa na kulay abo at itim yung balat niya. Yung mga paa niya na nakasawsaw sa tubig ay dalawang buntot ng hito na papasag-pasag pa. Nagmamadali raw na tumayo at tumakbo palayo si Lola Juana. At habang papalayo siya ay palakas ng palakas yung iyak ng babae na parang galit pa. Kinabukasan na nakabalik si Lola Juana sa ilog kasama yung mister niya. Kukunin sana nila yung basket niya na pinaglalagyan ng pako. Pero wasak na yon at nasa gilid na ng ilog. Pinaniniwalaan nila na yung bruha ang babaeng nakita ni Lola Juana. Nahipnotismo siya nito kaya lalapitan niya sana. Mabuti na lang at nadulas siya at nasaktan. Kaya parang bumalik siya sa wisyo at nakita ang totoong anyo noong babae. Sinuwerte si Lola Juana na hindi nito nabiktima. Pero may isang binata raw na hindi kasing swerte ni Lola Juana. Nakalimutan ko na yung pangalan niya pero kababata rin daw ito ng lolo ko at ni Lola Juana mismo. Tawagin na lang nating Ben yung lalaki. Nangunguha naman daw si Ben ng mga alimango sa putikan na kung tawagin sa amin ay kuray. Pero hindi na ito nakauwi sa kanila. Ang sabi ng huli nitong kasama sa pangunguha ng kuray ay habang tumatagal daw sila sa ilog ay palaki ng palaki yung mga nahuhuli nila. Sinisilo lang kasi ang mga yon sa putikan at tuwang-tuwa nga raw si Ben dahil habang lumalayo sila ay lumalaki rin ang laman ng mga silo. Yung kasama niya ay nagyaya ng umuwi dahil naiisip na baka sinisilo na rin sila ng bruha. Pero kahit anong pilit daw nito kay Ben ay para nang nakasimento ang mga paa niya sa putikan. Mamaya raw ng mamaya, saglit lang ng saglit lang, hanggang sa napilitan ng kasama nito na iwan na siya. Pinaalam naman daw ng kasama nito sa pamilya ni Ben na ayaw nitong umalis sa ilog. Nagpuntahan daw yung mga kaanak ni Ben doon sa ilog para pauwiin na siya, pero hindi na nga siya nakita. Ang naroon na lang ay yung sako na lalagyan nito ng mga kuray na parang nilapa ang itsura dahil hiwa-hiwalay na rin at mga patay na. Ilang araw ang lumipas bago nahanap ang bangkay ni Ben. May pinagkakaguluhan daw kasi yung mga isda sa isang bahagi ng ilog. Yun bang para silang may nilalapa? Tapos nung makita ng mga tao kung ano ang pinagpepiestahan ng mga isda, ay nakita ang bangkay ni Ben na wala ng mga binti at braso.